Bilisan nyo! Nandiyan na si Bag Princess! Baka mahawa tayo sa kanya! Bilis! Lumayo na tayo! Natigilan ang mga lumalayong tao nang madapa ang babaeng pinag-uusapan. Nahawakan naman na mahigpit ni Ana ang bandana na nakatalukbong sa muka. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak iyon. Takot din ang mga mata niyang tinignan ang mga nasa paligid. Sabay-sabay ang mga itong napaatras habang kita niya sa anyo ang pandidiri at takot. Tumayo ka na! At umalis sa rito! Ew, baka mahawa pa kami sa balat mo! Natatalanta siyang tumintig at nagmamadaling umalis. Sandali pa siyang lumingon sa pinanggagalingan. Magkahalong galit at pangamba na mga kalugan ng itaboy siya palayo. Ana. Nay, saan ka galing? Hindi ba sabi ko wag kang bababa? Pasensya na po. Gusto ko lang po sana tulungan si Tati sa palayan. Nagmamadaling lumapit si Aurelia sa kaisa-isang anak bago ito hinawakan sa kamay. Halika na, umakyat na tayo. Sa isang mababang bundok, naroon ang bahay nila. Kaisa-isa yun doon. Bata pa lang ay doon na siya dinala ng mga magulang para ilayo sa mga tao mapangkutya. Na makaakyat sa bundok at makapasok sa kubo ay diretso ang ina sa kalan. Nilagyan agad nito yon ng kahoy bago lumabas. Si Ana naman ay naupo sa 3 baitang ng hagdan na gawa sa kahoy. Di naman ng kanyang palad ang muka. Ramdam niya roon ng isang maliit at magagaspang na mga bukol. Hindi lang sa muka palibot ang mga yon, ganoon na rin sa buo niyang katawan. Kung ihalintulad nga siya ng mga tao ay sa isang palaka dahil sa mga tila kulugo na nasa balat. Agad-agad niya tinakpan ang mukha nang maramdaman na may parating. Napakurap siya na makita ang bumalik na ina na natigilan sa paglapit. Lumapit si Aurelia sa anak, tinabihan ito at nagtanong. May ginawa ba ang mga taong yun sa iyo kanina? Maliit na umiling ang dalaga habang pilit ang ngiti. Wala po. Siguradong kung ano-ano na naman ang masasakit na salita ang sinabi nila. Anak, naiiyak na tiningala ni Ana ang ina. Sanay na po ako, Nay. Katulad ng lagi niyong bilin, pasok dito. Itinuro niya ang kabilang tenga. Labas sa kabila. Ayos lang po ako. Dugtong pa niya. Marahan ibinaba nito ang bandanang nakatakip sa kanya. Hindi pa ang sabi ko sa iyo kapag nandito ka sa bahay natin, hindi mo kailangan ito. Hindi mo kailangan magtago. Akmang hahawakan ni Aurelia ang magkabilang muka ng anak nang umiwas ito. Baka po mahawa kayo sa balat ko. Anong mahawa? Nakangiting tanong ng Kinang. Sa akin ka galing. Matatakot ba akong mahawa sa iyo? Napangiti si Ana nang hawakan ng ina ang magkabila niyang pisngi at kung pagmasdan siya ay para pang wala siyang pagkakaiba. Gusto kitang ipagamot para naman malaman natin kung ano yung nasa balat mo. Ang kaso, naiintindihan ko po. Putol ni Ana. Hindi sapat ang kinikita ni tatay sa palayan at kayo naman sa pagbebenta ng gulay. Hindi ko naman po hinihiling ang bagay na yan sa inyo. Kung hindi nyo kaya, ayos lang. Kung naging mayaman lang sana tayo, di sana naging mas makinis ka pa sa mansanas at pakwan dyan. Pagpapagaan nito sa kanilang usapan, nakangiti sila mag-ina na magkatinginan. Sige na, aayusin ko lang ang pananghalian ng tatay mo. Ako na ang magdadala sa kanya sa ibaba. Tumango naman siya. Nang makaalis ang ina ay isang mabigat ni hininga ang pinakawala ng dalaga. Hoy, Aurelia! Bakit pinababa mo pa yung anak mo? Kahit naririnig ng Ginang ang mga kapitbahay na nagrereklamo, ay dire-diretso ito sa paglalakad habang may bitbit na basket na may lamang pagkain ng asawa. Baka makahawa ang palaka ni yun. Aba,
Ang ganda-ganda ng kutis ko at ng anak ko. Huminto ang napupunong si Aurelia at seryosong lumingon kay Marina. Makinis nga ang balat ninyo. Ang gaspang naman na ugaling ninyo. Anong sabi mo? Galit na lumapit ito kasunod ang dalagang anak. Kasama pa ang ilang kapitbahay. Sinabihan ko na kayo. Huwag ninyong tatawagin palaka ang anak ko. Nakangisi si Marina nang putulin ang ginang. At bakit hindi? Hindi ba puro kulugo si Ana? Mula sa muka at buong katawan niya. Kaya nung gusto mo itawag namin sa kanya. Sa susunod na tatawagin niyo pang anak ko ng palaka, ako mismo ang maghahagis nun sa inyo. Seryosong banta ni Aurelia. Bumakas ang takot at hindi makapaniwalang anyo sa mag-ina at sa mga kapitbahay na naroon. Sandali! Hindi pa tayo tapos! Mama! Agad na pinigilan si Marina ng anak na si Leia. Huwag mo siyang hawakan. Baka nahawaan na ni siya ng anak niya. Oo nga pala. Otomatikong naibaba ni Marina ang kamay. Mas nakakatakot mahawaan ng tulad niyo. Saad ni Aurelia bago umalis. Kinaumagahan ay nagsisimula ng dumami ang mga tao sa plaza. Doc! May maliit na ngiti si Gabriel nang bumabasa sa sasakyan. Sinalubong siya ng nakababatang nurse assistant na si Lester. Marami na pong nakapilang pasyente. Tinanaw ng binatang doktor ang mga tao. Bilisan na natin para matignan na natin sila. Magkasabay silang naglakad nito. Bakit nga pala dito sa sitio si Lion ang napili nyo para sa isang linggo nating medical mission, Doc? Malayo na ang lugar na to sa bayan kung nasaan ang ospital. Hindi sila naaabot ng atensyon medikal, kaya trabaho natin na lumapit sa kanila. Nang dumaan si Gabriel ay rinig niya ang bulungan ng mga tao sa loob ng plaza. Ang kinis at ang puti ng doktor? Ang gwapo pa. Nakakahiya lapitan. Nahihiya siyang ngumiti at tumango sa mga ito para bumate. Ang hirap niyo talaga sa bayan, Doc. Sambit ni Lester. Nilinga niya ang nurse. Tinapik ito sa balikat. Na makarating sa harapan ay masakita niya pa ang parating ng mga tao. Nakangiting tinanggap niya ang mikropono mula sa isa pang volunteer doctor na si Heidi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pauna niya. Galing po kami sa paggamuta sa bayan. At andito po kami para sa libreng medical mission. May mga dala rin po kami mga gamot at vitamins para sa mga bata. Nagpalakpakan naman ang mga ito. Nakangiting ibinaba ng doktor ang mikropono. Pagkatapos ay nagsimula na sa pag-check-up ng mga residente ng silayan. Tiningala ni Gabriel ang doktora na lumapit sa kanya mesa makalipas ang ilang oras. Ngumiti si Heidi sa kanya. Doc, ako na muna riyan. Pwede na kayo mag-break muna. Hindi. Gusto ko si Doc Pogi ang mag-check-up sa akin. Si Leia ang agad na sumagot na nakaupo sa silya kaharap ng doktor. Seryoso namang hinawakan ng binata ang ballpen at magalang na nagtanong. Anong nararamdaman mo? Otomatiko na pangiti ang dalaga. Doc, ang puso ko, parang ang bilis ang tibok dahil sa inyo. Walang emosyong nagtaas sa mukha ang doktor bago pa simpleng bumuntong hininga. Mukha namang maayos ka, ma'am. Ngayon, kung wala ka ng kahit anong seryosong health concerns, pwede ka nang umalis para makausad ang pila. Si Doc Pogi naman, hindi na mabiro. Ito sana gusto kong ipatingin. Itinaas si Leia ang kamay. Tinignan naman ng binatang doktor ang maliit na butlig doon. Wala kang dapat ipag-alala. Mukhang kagat lang ng insekto o nasa braso mo. Magre-reseta ako ng over-the-counter medicine. Hindi, Doc. Di mo ko naiintindihan. Hindi na naituloy ni Gabriel ang pagsusulat at seryosong pinagpastan ang dalaga. Dito kasi sa lugar namin, sa bundok, may babaeng may nakakahawa ang sakit. Napakunot noo ang doktor sa narinig. May sakit siya sa balat. Baka nahawa niya na ako noong makita ko siya kanina. Kasi Doc, dumaan siya malapit sa akin. Ma'am,
Ang simpleng pagdaan lang ng isang tao na may sakit sa balat ay hindi basta nakakahawa. Pagbibigay alam niya. Ibang klaseng sakit ang mayroon si Ana, Dok. Pinandidirihan siya dito sa lugar namin, kaya nga sila umakyat sa bundok. Puno ng kulugo ang mukha at katawan niya, kaya nga ang tawag namin sa kanya, Palaka. Kaswal na dugtong ni Leia. Padabog ni ibinaba ni Gabriel ang ballpen, kaya natahimik ang kaharap. Mukhang hindi ko magagamot ang sakit mo. Makahulugan niyang sagot. Anong sabi niyo, Dok? Takang tanong nito. Hindi ko kayang gamutin ang ugali mo. Tumayo na ang doktor, bumaling kay Heidi. Dito ka muna, doktora. Okay, Doc. Doc! Sandali! Sigaw ni Leia. Dire-diretso si Gabriel kay Lester. Tinulungan niya ito sa paglabas sa ilang libreng gamot sa kahon. Nagtataka niyang tinignan ang palingalingang nurse. Mahinahanap ka? Lumapit ito para bumulong sa kanya. May babae raw dito sa Silayan na may sakit sa balat, Doc. Inaabangan ko baka pumunta rito para magpatingin. Sigurado hindi siya pupunta. Sagot niya. Bakit naman, Doc? Sinulyapan niya ang kaninang kaharap na pasyente na nakasimangot habang kausap ang doktora. Sigurado inaalala niya kung anong sasabihin ng mga nandito. Sa bagay, Doc, siya ang bukang bibig ng mga tao rito. Napaangat ang tingin ang doktor na may maisip. Bakit hindi kaya tayo ang magpunta sa kanya? Doc? Ulit ni Lester. Tayo ang magpunta sa kanya. Natigila si Ana sa pagsilong ng damit sa labas ng bahay nang may marinig na kaluskos. Nay, otomatiko siyang napalingon at napaatras sa makita ang isang estranghero. Kahit na madilim ang langit sa likuran nito, ay tila nagliwanag ito sa mga mata niya. Simula sa maputi at makinis itong balat, bago pa masalubong nito ang kanyang tingin, ay kinakabahan siyang tumalikod. Dok, baka siya na yun. Itinuro ni Lester ang babaeng nasa loob ng bakod at nakatalikod. Doon napunta ang atensyon ng doktor na lumapit sa tarangkahan. Magandang hapon. Nahigit ang dalaga ang hininga. Napakaamo ng boses sa iyo para sa kanya, hindi katulad ng madalas siyang marinig. Nang maramdaman itong palapit, ay mabilis siyang naglakad. Nandito kami para... Akmang papasok si Gabriel na makita ang babaeng nagmamadaling umalis. Pigil-pigil naman ang doktor ng nurse. Dok, hindi kayo pwede basta pumasok dyan. Paalala nito. Tinanaw ni Gabriel ang babaeng nakapalumbon ng bandana na papasok ng kubo. Sandali, hindi kami masamang tao. Isa akong doktor. Mabilis na isinarado ni Ana ang kawayan ng pinto bago nababahalang sumandal doon. Mabilis siyang nahawakan ang magkabilang pisngi. Hindi niya ako pwedeng makita. Anya. Mukhang hindi siya lalabas, Dok. Bumaba na tayo. Nauna naglakad si Lester habang si Gabriel naman ay nanatiling naroon ang tingin sa kubo. Dok, gagabihin tayo sa daan. Babagsak na rin ang ulan. Isang linggo naman tayo dito sa Silayan, kaya pwede pa tayong bumalik dito. Napipilitan tumango ang doktor at tumalikod na. Mula naman sa bintana ay nakasilip si Ana sa dalawang estranghero. Habang pababa ng bundok ay nagsimulang bumagsak ang malalaking patak ng ulan hanggang sa dumulas ang paa ni Gabriel. Dire-diretso siya sa ibaba. Dok! Agad siyang dinaluhong ni Lester. Napatiimbagang siya sa sakit habang hawak ang paa. Ayos na kayo, Dok. Sumakay na kayo sa likod ko. Akma siya nitong papasanin pero hindi siya mabuhat dahil sa dulas ng lupa na mabilis naging putik. Nahawakan ni Gabriel ang paa. Sigurado siyang may pilay iyon. Mauna ka nang bumaba. Humingi ka na tulong. Pagkatapos, balikan mo ko dito. Sigurado kayo, Dok? Tila ayaw siyang iwan ng nurse. Tumango siya nang tingalaan ito habang tumatama sa mukha ang butil ng ulan. Pero malayo pang ibaba ng bundok. Baka mapaano kayo rito, Dok. Magiging maayos ako. Huwag kang mag-alala.
Babalik agad ako, Doc. Matuloy na tumalikod si Lester. Siya ay napapikit at napahiga sa sakit ng paa habang patuloy ang pag-ulan. Napapreno sa paglalakad si Ana, ilang hakbang ang layo sa kanya ng lalaking nakahiga sa putikan. Hindi niya alam kung lalapitan ba ito o hindi. Hanggang sa kusang humakbang ang kanyang mga paa, agad niyang sinukob ito hawak ang lumang payong at natigilan siya na makita ang pamilyar na estranghero. Bumaba ang tingin niya sa paa nitong wala na suot na sapatos. Natataranta niyang inabot ang kamay dito. Nang abutin nito yon ay doon lang siya napahinto. Sa kabila ng putik sa katawan ay kitang-kita ang kinis at puti ng balat nito. Na makita ang sariling braso ay matuloy niyang babawiin ang kamay. Napataas ang mga balikat niya nang habulin iyon ng lalaki na marahang bumangon. Napaupo si Ana. Nagtagpo ang mga mata nila ng estranghero. Nakita niya kung paano tila pag-aralan nito ang kanyang muka. HPV. Mahinang sabi ni Gabriel. Agad na bumitaw siya sa lalaki. Nabilis sa tinakpan ng basang bandana ang muka at tumindig. Anong ibig pa sabihin? Ang nasa balat mo. Natigilan ito nang agad siyang tumalikod. Pasensya ka na. Madulas-dulas ang paa ng doktor na tumayo. Ana. Napako ang mga paa niya sa putik. Ikaw si Ana, tama? Nanatili ang atensyon ni Gabriel sa babaeng nakatalikod. Marahan itong humarap habang hindi masalubong ang tingin niya. Anak? Sabay silang napalingon sa direksyon ng parating. Nay, Tay, natoon ang tingin ng mga magulang sa estranghero na hindi halos makatayo ng maayos. Sino siya? Tanong ng ama na agad na lumapit. Ayos ka lang ba, iho? Tingin ko po na pilay ng pa ako. Tutulungan ka, David. Inalalayan ng mga magulang sa magkabilang balikat ang lalaki. Siya naman ay nagmamadaling kinuha ang payong at itinapat sa mga ito. Nang makarating sa kubo ay ipinasok agad si Gabriel sa loob na may edad na lalaki at iniupo. Kukuha lang ako ng mga dahon para sa paa niya. Tumakbo sa ulan ang dalaga ng tanawin niya. Nasulyapan niya ang ama nitong maingat na ipinatong ang napilayan niyang paa sa lumang silya. Heto, magpunas ka muna. Ang ginang naman ang lumapit sa kanya, inabot ang tuwalya. Ano bang ginagawa mo sa bundok ng ganitong oras? Tanong nito. Isa po akong doktor. Sabay na natigilan ang nagkatingin ng mag-asawa bago dahan-dahan siyang binalikan ng tingin. Isa kayong doktor? Nakangiting tumango ang binata. Ako po si Dr. Gabriel. Mayroon po kaming medical mission sa plaza kanina. Ako naman po si Aurelia. At ang asawa ko si Arnel. Magalang niyang inabot ang kamay sa ginang na nakihiya at sandaling nakipagkamay. Masaya po ako makilala kayo at salamat po sa inyo. Kung doktor po kayo, anong ginagawa niyo sa bundok? Tanong ni Arnel. Pakay ko po ang anak niyo. Ako? Binalingan ng doktor at ng mag-asawa ang dalagang kababalik lang na nasa tapat ng mababang hagdan. Nagtataka sinulya pa ni Ana ang mga magulang bago huminto ang mga mata sa estranghero. Otomatiko niyang tinabingan ng bandana ang muka. Oo, ikaw Ana. Bumaba ang atensyon ni Gabriel sa hawak nitong mga dahon. Napaseryoso siya nang titigan ito. Anak, pumasok ka na para makapagpalit ka ng damit. Iginiya siya ng ina na pumasok sa loob. Salamat po. Saad ng doktor matapos tapatan ng dahon ng ama ng dalaga ang napilayan niyang paa. Binalutan pa nito yon ng malinis sa tela. Siguradong matatagalan ang nurse sa kasama niyo. Makaakyat ulit dito. Bukod sa madulas at matarik, madilim na at walang tigil ang ulan. Wika ni Arnel. Oo nga po. Pasensya na po at nakaabala ko sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Wala yung kaso, Dok.
Na lumampas ang tingin ni Gabriel ay nakita niya ang mag-ina na palapit. Muli niyang binalikan ang atensyon ng kaharap. Bakit hindi po bumaba si Ana sa plaza? Seryoso siyang tinignan ng ama nito. Kapag nakita ng mga tao ang anak ko, siguradong pagtatabuyan nila siya. Nang makalapit ay inabot ng doktor ang braso ng pinag-uusapang dalaga. Natoon naman doon ang tingin ni Ana. Hawak niya ang bandana sa muka na salubungin ang mga mata nito bago bumaba sa palad ng lalaki na walang pandidiring nakahawak doon. Agad niyang iniwas ang kamay. Hirap na tumayo si Gabriel na inalalayan ni Arnel. Wag niyo na po akong hahawakan ulit, wika ni Ana. Napakurap naman ang doktor. Baka mahawa kayo sa akin. Naitidihad ko, Ana. May medical mission kami sa plaza. 1 linggo kaming magbibigay ng libreng konsultasyon at gamot para sa mga taga-Silayan. Hindi po pwedeng bumaba ang anak ko. Sagot agad ni Aurelia nang hawakan ng anak. Pag-isipan niyo po. Sa ibaba malalaman namin kung anong kondisyon niya. May kasama kaming doktor sa balat. Hindi niyo po naiintindihan. Halika na, anak. Muling nagsalita ang doktor. Papaliwanagan po natin ang mga tao tungkol sa balat ni Ana. Malalaman din natin kung anong kondisyon mayroon siya. Itinuon nito ang seryoso mga mata sa dalaga. Kailangan mo lang magtiwala sa akin. Bumaba ang mga mata ni Ana sa kamay nitong hindi nag-aalinlangan na muli siyang hawakan. Doc? Doc Gab? Sabay-sabay silang napalingon sa boses na iyon. Nang matanaw ni Ana mula sa nakabukas sa pinto ng grupo yon ng mga tao at may daladalang mga ilaw palapit sa kubo, ay agad niyang iniwan ang braso sa doktor. Ana, kusa natigil si Gabriel nang nagmamadaling pumasok sa loob ng silid ang dalaga. Isang malalim na paghinga ang nagawa niya. Doc, pumasok si Lester. Parang isang bata na yumakap sa kanya. Alangan naman ng anyo ng binatang doktor. Akala ko kung ano nang nangyari sa inyo. Sinaktan ba nila kayo, Doc? Napatingin si Gabriel sa isa sa mga residenteng nagtanong. Pinanatili ng mga ito ang layo sa kubo. At bakit kayo pumasok sa loob ng bahay nila? May nakakahawang sakit ang anak nila. Patuloy ng isa pa. Marahang kumala si Lester sa kanya bago tumingin sa mag-asawa. Pasensya na po kayo. Ang akala ko po may masama na nangyari kay Doc Gab. Salamat po sa pagtulong ninyo sa kanya. Halina kayo, Doc. Inalalayan siya ng nurse. Nasa mababang hagdan siya nang huminto at lingain ang mag-asawa. Maraming salamat po sa tulong ninyo at sa pagpapatuloy ninyo sa akin sa bahay niyo. Inaasahan ko po na makita si Ana sa plaza bukas. Pahabol niya. Natigilan naman ang mga residente sa narinig mula sa doktor habang nahawakan ng dalaga na mahigpit ang bandana na marinig ang bili nito. Tila hinaplos ang puso niya pagmamalasakit ng estranghero sa kanya. Kinaumagahan ay napatingin si Ana sa mga magulang na nakababa na ng hagdan. Patakbo siyang lumapit sa mga ito. Sasamahan ko ang tatay mo sa palayan. Araw ng pag-aani nila ngayon. Paliwanag ng ina. Sige po, mag-ingat kayo. Pinanood niya ang mga ito na maghanda paalis hanggang sa maalala niya ang bilin ng doktor kagabi. Tay, nang magbaling sa kanyang ama ay wala naman lumabas sa bibig niya. Pinagsalit-salitan lamang niya ng tingin ang mga magulang. Ano yun? Untag ni Arnel sa anak. Wala po. Mag-ingat po kayo sa bukid. May maliit itong ngiti nang tumango at tumalikod. Nasundan na lang niya ito ng tingin. Maliit siyang napakunot noo nang huminto ang ama. Kaya mo bang bumaba ng bundok mag-isa? Seryosong tanong nito nang humarap. Ho? Pumunta ka sa plaza. Daroon si Doc Gabriel. Inaasahan ka niya. Ramdam ni Ana ang panunubig ng mga mata sa narinig mula rito. Ardel,
Akmang tutol ang kanyang ina. Sigurado hindi siya pababayaan ng doktor na yon. Kaya hayaan mo na ang anak natin, Aurelia. Iginiya na ito ng ama na maglakad. Nilingan naman siya na may pag-aalalang ina. Magkahalo ang ngiti at luha niya nang maliit itong tumango. Nagmamadali siyang umakyat ng hagdan na makaalis ang mga magulang. Sabik niyang pinalitan ang suot ng bandana bago humarap sa salamin. Otomatiko rin nawala ang ngiti niya sa labi na makita ang nasa muka. Dahan-dahan niya iyong hinawakan. Nang maalala ang doktor ay muli siyang nabuhayin ng pag-asa. Doc, may inaasahan ba kayong darating? Nilapitan ni Lester si Gabriel na malayo ang tingin. Oo nga, Doc. Kanina pa kayo palinga-linga. Segunda ni Heidi. May hinihintay lang ako. Sino? Sabay na tanong ng dalawa. Pirming nakayuko si Ana habang hawak ang nakabalumbon na bandana. Naroon na siya sa maingay na plaza. Nagpapasalamat siyang hindi naaagaw ang atensyon ng mga tao hanggang sa may nakabangga sa kanya. Sa lakas ay otomatiko siyang napaupo. Sa sulok ng kanyang mga mata ay nakita niya na tigilan ang mga nakapaligid sa kanya at huli na para itago niya ang bumabang teles sa muka. Tignan niyo! Si Frog Princess nandito! Sigaw ni Leia. Nakita niya kung paano natakot na maglayuan ng mga tao. Hoy! Palakang kokak! Anong ginagawa mo rito? Naroo si Leia, ilandi pa ang layo sa kanya habang diring-diri ang itsura. Agaw pansin din dito ang malakas itong boses. Balak mo bang ikalat dito sa plaza yung mga kulugo mo? Sarkastikong tanong pa nito. Hindi, nanginginig yung tugon. Umalis ka na rito! Baka mahawa pa kami sa'yo. Oo nga, umalis ka na rito! Sang-ayon ng karamihan. Kahit nalalambot ang mga binti ay sinubukan niyang tumayo, pero naapakan niya ang mahabang palda na suot kaya muli siyang napaupo. Lampang palaka. Iling-iling na sambit ni Leia na ikinatawa ng mga tao. Bilis na! Alis na! Anong nangyayari dito? Hinawi ni Gabriel ang mga nakapalibot na tao. Napako ang mga mata niya sa babaeng nasa iba pa. Doc Pogi, siya yung sinasabi ko sa inyo. Iniwas ang doktor ang braso nga hawakan ni Leia na maarting nagsumbong. Agad na nilapitan niya ang dalaga. Natahimik naman ang mga tao. Ayos ka lang ba? Kumurap ang mga mata ni Ana nang marinig ang magaang boses sa iyon. Kasabay ng paglingon ay ang pagtulo ng kanyang luha. Halika. Akmang alalalayan siya nito na may pumigil doon. Tiningala nila ang isang babae. Doktora Heidi. Saan ang doktor? Hindi mo siya pwedeng basta hawakan. Nakakahawa ang warts. Alam mo yun, Doc. Muling iniwas sa seryosong si Gabriel ang braso na pigil nito. Muli siyang binalingan at inalalayan tumayo. Halika. Dito tayo. Alangan na paningin si Ana sa doktor. Ayos lang. Akong bahala sa'yo. Nang igiya siya maglakad dito, ay nakatungo siyang humakbang. Nakayukong tinakpan ang muka. Naiwan na tameme si Leia at ang doktora na nagkatinginan pa. Sa isang malamig na kwarto natagpuan ni Ana ang sarili. Nagulat pa siya nang bumukas ang pinto. Iniluwanan ang doktor. Heto, para sa'yo. Sinulyapan niya ang inabot nitong bote ng tubig. Nang hindi niya kunin ay nakangiting inilagay nito yon sa ibabaw ng mesa sa tapat niya. Bago ito naupo sa silyang nasa harap. Masipli nga sinulyapan ang napilayang paa nito na mapansin niyo ng doktor. Nakabuti ang nilagay niyong halamang gamot sa paa ko. Paabot na lang na pasasalamat ko kay Aling Aurelia at kay Mang Arnel. At salamat din sa'yo, Ana. Walang anuman po yun, Doc. Sandali silang natahimik bago ito muling nagsalita. Masaya ako nandito ka. Dahan-dahan siya nag-angat ng tingin habang nakatago pa rin ang muka sa bandana. Ibig sabihin lang, gusto mong gumaling.
Ipinato ni Gabriel ang dalawang braso sa ibabaw ng lamesa. At pangako, gagawin ko ang lahat para gumaling ka. Nagtatanong ang mga mata niya ng pagkatitigan ito. Salamat, dahil pinagkatiwalaan mo ko. Napatingin siya ng walang alinlangan na hawakan nito ang mga palad niya. Hindi masasayang ang pagbaba mo sa bundok. Ako nga pala si Gabriel. Ako naman po si Ana. Maliit siyang ngumiti ng ilayo ang mga kamay. Agad na masinilip ito ang mukha niya. Otomatiko niyang inalis ang nasalapi. Nakita ko yon. Ngumiti ka. Nagbaling na lang sa ibang dako si Ana habang asiwang hawak ang kampandana. Napaseryoso ang doktor ng pagmasdan ang dalagang naglakas loob na bumaba ng bundok. Hanggang sa muling bumukas ang pinto, natigila si Heidi at napatingin sa binatang doktor na ang mga mata ay nasa pasyente. Pwede na ba natin siyang tignan, Dok? Tanong ng doktora. Doon lang ito nilingon ng doktor. Natatalanta naman tumindig ang dalaga. Ayos lang, Ana. Isa din siyang doktor. Espesyalista siya sa balat. Si Dr. Heidi. Makakasama ko siya sa pag-check up sa'yo. Pagbibigay alam ni Gabriel ang tumayo. Magandang umaga po, doktora. Dito tayo. Matabang naputol ni Heidi bago nagpatiunas sa kama na nasa likod ng hinawing kortina. Sinulyapan niya si Gabriel. Tumango naman ito, kaya lang siya sumunod sa doktora. Seryoso itinulo nito ang kama. Nahihiya siya umupo roon. Pwede mo nang alisin ang bandana mo. Utos si Heidi habang nagsusuot ng manipis sa guwantes. Po? Hindi kita matitignan kung hindi mo aalisin yan. Maliit ang nagawa niya pagtako. Hinawakan ang dulo ng patada at marahan niyong inalis. Lumadlad ang buhok niyang maalon-alon. Napakurap naman si Gabriel habang pinagmamasda si Ana. Sa kabila ng mga nasa muka at katawan nito, may ganda siyang nakikita sa dalaga. Nilinga siya ni Heidi. Pwede na natin simulan ang check-up. Nagising lang siya sa pagkatulala sa untag ng kapwa-doktor. Oo. Nagmamadali ang binata na lumapit sa kama. Sinimulan niyang pagmasdan ang mga maliit na tila bukol na nasa balat ni Ana. Isa itong pangkaraniwang warts. Tama ka. Hindi isang generic warts. Walang ganitong kondisyon ang nanay at tatay niya. Sang-ayon ni Gabriel sa doktora. Agad siyang nilingan nito. Nakita mo ang mga magulang niya? Oo, sila ang tumulong sa akin kagabi. Umirap si Heidi. Nakakahawa pa rin ang warts. Sigurado ka bang wala silang kahit na ano sa katawan? Wala, doktora. Katulad na sinabi ko, isa itong pangkaraniwang warts. Mukhang dumami lang dahil mahina ang immune system niya. Yung iba, marka na lang. Patuloy na eksamin ng doktora. Narinig mo yon, Ana? Tiningala ni Ana si Gabriel. Magiging mabuti din ang kondisyon mo. Saan nito? Talaga po? Kung gusto mo talaga mawala ang mga warts mo, magandang hakbang ang surgical removal. Tinignan niya si Gabriel. Ang surgical removal ay isang treatment sa apektadong balat. Paliwanag nito. Ang kaso, sa ospital lang mayroon nun. Sa nakikita kong estado mo, paano ka makakapunta sa bayan? Diretsong tanong ni Heidi sa kanya. Nadismaya ang anyo ni Ana. Mabilis ang kinuha ang bandana at tumayo. Sandali lang. Napatingin siya kay Gabriel. Salamat na lang po, Dok. Pero hindi po ako makakapunta sa bayan. Ana. Mahinang tawag na naiwan doktor. Pwede natin siyang bigyan ng over-the-counter medicine. Don't worry, Doc. Nakangiting sabi ni Heidi. Nandiyan na si Kukak! Alertong umatras si Leia at ang mga kasama nito sa pinto na mabukas iyon. Napatingin naman si Ana sa mga ito. Akala ko pa naman na wala na asumpang mayroon ka. Mukhang kahit ng power sila, Doc, hindi kinaya. Tudyo nito habang natatawa. Tinignan niya ang mga nakangiting kalugar na nakapaligid sa kanya. Huwag ka na kasi umasa na mawala yung mga nasa balat mo.
Mga doktor sila, hindi mga salamangkero. Matuling siya naglakad para takasan ang pamamahiyan ni Leia. Naabutan naman ni Gabriel ang mga ito bago nasundan ng tingin ang dalagang nagmamadaling nakalayo. Kawawang frog princess, nakangiting sabi ni Leia. Alam niyo ba kung ano ang warts? Agad na napatingin ang mga tao sa kanya. Lumapit pa sa kanya si Leia. Gusto namin may matutunan, Doc. Ano bang ibig sabihin ng warts? Walang ideyang tanong nito. Inis niyang itinapon ang tingin. Warts ang mayroon sa balat ni Ana. Oo, tama kayo. Nakakahawa ang kondisyon niya. Ang tanging pagkakamali niyo lang ay ang laitis siya at layuan. Natahimik ang lahat. Pwede siyang dumaan sa harapan niyo o pwede niyo siyang kausapin tulad ng iba. Hindi kayo mahawa sa ganoong parahan. Tumikwas ang kilay ni Leia sa narinig na paliwanag ng doktor. Nahihirapan na siya dahil sa sitwasyon niya. Huwag niyo nang dagdagan pa. Nanatiling tahimik ang mga ito hanggang sa umalis si Gabriel. Napahintulan si Ana sa mabilis sa paglalakad na may humawak sa kanyang braso. Ana, sandali lang. Natigilan ang doktor nang nangingilit ang mga luhang iiwas niya ang brasong hawak nito. Akma pa itong ngahakbang palapit na magsalita siya. Bakit? Tanong niya. Nanatili siya nito seryosong pinagmamasdan. Bakit ikaw gusto akong lapitan habang ang lahat ng tao gusto akong layuan? Tanong ng dalaga. Dahil naiintindihan kita. Tumango si Ana. Tama. Dahil isa kang doktor. Walang dahilan para iwasa kita, Ana. Doon tila lumambot ang puso niya sa narinig kay Gabriel. Yang lahat ng mga nasa balat mo, magagamot yan. Pero ang pananaw ng mga taong yon, hindi basta magagamot. Patuloy nito. Masigit ka kaysa sa mga taong narito sa silayan. At sa nakikita ko, ikaw ang may pinakamalinis sa puso rito. Pero hindi naman ako ang pinakamakinis. Mapait niya sabi. Napatingin siya nang abutin ng doktor ang kanyang palad. May mga taong tanggap ka at nakahandang tumulong sa'yo. Sino maglalakas loob gawin ng mga bagay na yon? Umaasa niyang tanong. Ako. Kasabay ng pagkisap ng mga mata ay ang pagtulo ng mga luha niya sa narinig. Tanggap kita, Ana. At nakahanda akong tulungan ka. Pinagkatitikan ni Gabriel ang kaharap. Sumama ka sa akin sa bayan. Ano? Sumama ka sa akin. Tutulungan kita hanggang sa gumaling ka. Nandiyan na si Doc Pogi. Kauna-unahan ang sabik na si Leia sa pila sa plaza. Doc, namiss kita. 1 taon na huli tayo magkita. Gusto pa nitong mahawakan ang dumaan, doktor. May ngiti sa labi si Gabriel na muling humarap sa mga residente. Magandang umaga sa inyo. Mabilis sa lumipas ang 1 taon at nandito ulit ako kasama ang mga volunteer nurse at doktor mula sa paggamutan sa bayan. Masaya kami na sa pangalawang pagkakataon ay makatulong kami sa inyong kalusugan. Salamat po, Doc Pogi! Pagkaway-kaway pa ang kinikilig na si Leia sa harapan kasama ang ilang kapitbahay, hanggang sa pasimple itong tabihan ng ina. Anak, kapag nagkamabutihan kayo ng gwapong doktor na yan, siguradong iaahon niyo tayo sa hirap. Sulsol nito. Hanggang sa lumampas ang tingin ng doktor, mas tumamis ang ngiti ng binata nang itinaas ang kamay. Natigilan naman ang lahat at natuon doon ang atensyon. At may isa pa tayong makakasamang volunteer. Maaliwalas ang mukhang saan nito. Nagbulungan naman ang lahat. At sino naman ang dahilan ng magagandang ngiti ni Doc Pogi? Nakataas sa kilay na tanong ni Leia na marahal lumingon sa parating. Naroon ang isang babae mula sa malayo, hindi maaninag ang muka, tanging ang magagandang bestida lang nito ang nakikita. Taga rito pa siya? Nakahalikip-kip na tanong pa ni Leia. Bakas ang gulat sa mga taga-silayan sa nakita.
Walang kakulap-kulap ang mga ito sa pamilyar na dalaga na nakangiti at nilapitan ng doktor. "Ah, Ana?" Hindi yon halos lumabas sa bibig ni Leia. Kasabay ng paghangin ng buhok ay ang paglingon ni Ana at doon niya nakita ang hindi makapaniwalang anyo ng mga tagalugar na 1 taon niyang hindi nakita. Ngumiti siya sa mga ito, maliit na itinaas ang kamay. "Kamusta kayo?" Bati niya. Mabilis na lumapit sa kanya si Leia, sinipat-sipat siya ng tingin habang hindi pa rin makapaniwala ang itsura. "Ikaw na ba talaga yan, Ana? As in, si Frog Princess? Si Kokak yung maraming kulugo?" Hindi humihingang sabi nito. "Warts ang tawag sa nasabalat ko." Pagtatama niya habang nanatili ang ngiti. "Hindi isang palaka o kung ano man ang madalas sa itawag niyo sa akin." Patuloy niya. "Paano parang magic na nawala ang nasabalat mo? Paano ka naging ganyan?" Hindi na rin nakatiis ang ina nito na manghang-mangha sa kanya. 1 taon akong tinulungan ni Doc Gabriel. Bumaling siya sa katabing binata. Hindi siya iniwan nito simula nang ipagpaalam siya sa mga magulang na dalhin sa Maynila. Hindi siya pinabayaan na makarating sila sa ospital. Araw-araw siya nitong inalagaan kaya naging madali ang paggaling niya. Utang na loob ko sa kanya ang lahat. Wala kang dapat tanawin na utang na loob. Bukal sa puso ko ang pagtulong sa iyo, Ana. Pareho silang nakangiti ni Gabriel habang magkadugtong ang tingin, hanggang sa mapalinga siya sa mga kapitbahay na para pa rin siyang isang prinsesa kung paano pagmasdan. Siya nga pala, may maikli akong programa para malaman niyo ang iba't ibang uri ng sakit sa balat. Sadyang itinoon niya ang mga mata kay Leia. Pero kung hindi niyo pa rin niyo maiintindihan at patuloy na lalaitin at papandirihan ang mga taong mayroon nun, inilapit niya ang mukha rito. Baka kahit medisina, hindi kaya pagalingin ang pangit na asal na mayroon kayo. Hindi naman nakakibo si Leia at ang mga nakapaligid sa kanila. "Anak!" Napalingon si Ana. "Nay! Tay!" Agad siyang yumakap sa mga magulang. Mangiyak-ngiyak na hinawakan ni Aurelia ang magkabilang pisngi ng kaisa-isang anak. "Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko ngayon." Naiiyak siyang ngumiti. Oo nga, anak. Magaling ka na. Sagunda ni Arnel. "Salamat po kay Doc Gabriel." Tugon niya. Sinulya pa ni Arnel ang doktor. Salamat, Doc. Tinupad niyo ang pangako niyo sa amin. Wala pong anuman, Mang Arnel. Salamat din po at pinagkatiwalaan niyo ako. Paano po ba kami makakabayad sa kabutihan niyo? Umili si Gabriel. Noong gabing nakita ninyo ako sa palayan, hindi kayo nagdalawang isip na tulungan ako. Sinulya pa ng binata si Ana na noon ay basang-basa at kinuhanan siya ng halamang gamot. Kaya nangako ako sa sarili ko na susuklian ko ang kabutihan ninyo. Napayakap ang mag-asawa ng doktor. Nang kumalas ang mga magulang ay lumapit naman sa kanya ang lalaking tanging naging pag-asa. Nagtagpo ang mga mata nila. "Maraming salamat, Gabriel. Noong araw na umakyat ka sa bundok para sa akin, ikaw lang ang humawak sa akin na walang pag-aalinlangan. Bukod sa nanay at tati ko, ikaw lang ang tumingin sa akin na walang panguhusga." Tumulo ang mga luha niya na agad na pinunasan nito. Dahil para sa akin, hindi ka katulad ng sinasabi nila. Sa'yo ko nakita ang hindi basta makikita ng ibang tao. At yun ang puso mo, Ana. Nang yakapin siya ni Gabriel ay nagpalakpakan ang mga tao na tila saksi ng isang magandang pagkakatapos ng kwento. Habang tanging ang mag-ina lang ni Leia ang nakasimangot. Nakangiti naman pinagmasdan ni na Aurelia at Arnel ang dalawa. Noong akala ni Ana na imposible magbago ang buhay niya at habang buhay siya magtatago sa lumang bandana, ipinadala ng Diyos sa kanya ang doktor na naging pag-asa niya. Nasa kabila ng kanyang mga nasabalat, nakita ang kanyang halaga at pagmamahal na hindi basta ibinigay sa kanya ng iba.
At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli. Paalam!